Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So, the greetings or the request we have heard doon po sa ating special song over to our Lord. The special number is, sabi po doon, give us ears to hear and eyes to see. Okay, malinaw po yung request na sinabi po noong ating po special number. At yun din ang request natin ngayon sa ating pong pag-aaral, sa ating pong pagtubaygay sa pakikinig ng mensahe ng Panginoon. May our God grant us ears to hear and eyes to see. Sapagkat ang katotohanan, mga kapatid, hindi lahat ng tenga ay nakakarinig. Hindi lahat ng mata ay nakakakita. Sinabihan mismo ng Panginoon, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. So napakalaking biyaya mula sa ating Panginoon, sa ating Diyos, mga kapatid, kung nararanasan po natin na tayo po ay mayroong mga tainga na nakakarinig at meron po tayong mga mata na nakakakita. Ito po ay isang biyaya galing sa ating Diyos na kailangan po pinagpapasalamat natin at pinagmamupuri sa Kanya. So, pagpapatuloy po natin ang ating pong pag-aaral dito po sa tinatalakay natin Unleavened Bread series. So, hindi pa po tayo tapos sa ating pag-aaral sa Passover. Tinatalakay natin sa Exodus chapter 12. In-skip po natin yon dahil pinapakita natin ano po yung kinalaman niya kung paano siya ginanap ng Panginoon sa kapanahunan ng ating Panginoon sa Kristo. The Passover, which is approximately 1,500 years gap between Moses and Jesus Christ. Ngayon po, tinatalakay natin kung ano po ang kaganapan ng typology ng Passover sa katauhan po ng ating Panginoong Jesucristo. Unleavened Bread series. Dahil nandito po tayo sa aklat ng Juan, Book of John, chapter 6. Pinopokus po natin ang usapan doon po sa tinapay ng buhay or bread of life na sinimulan po natin 2 weeks ago. We have introduced it last week, and then yung first part po nitong nakaraang linggo at ngayon po yung pangatlo. Okay? Hindi pa rin po tayo umaalis doon po sa kapitulo o chapter 6 ng ating pong pag-aaral sa aklat ng Juan. So last Sunday po, meron pong paanyaya na bilanggit sa atin. Okay? May paanyaya. May ino-offer sa atin last Sunday. Ang sabi doon, eat as much as you want. And let nothing be wasted. Kumain kayo hanggang gusto nyo. Huwag lang yung sasayangin. Okay? So ano yung sabihin ng mga kapatid? Jesus offers himself, and he continually offered himself, and you can experience him, you can enjoy him
without limit. Tandaan po natin yan. Ino-offer po ni Jesus Christ ang sarili niya at pwede po natin siyang ma-enjoy, ma-experience without limit. Sinabi niya yun. Sabi niya, namamangha kayo sa nakikita niyo sa akin, sabi ni Jesus Christ. Pero, higit pa dito ang kayang gawin ng mga tunay na sumasampalataya sa akin. Nabasa niyo ba yun? Higit pa sa mga kapapalagan, sinabi niyo, nakita ng kanyang mga disipulo, sabi ng Panginoon, higit pa dito. Kayang gawin ng mga tunay na sumasampalataya sa akin. But mula sa panahon ng ating Panginoon sa Kristo, hanggang sa panahon natin ngayon, wala na tayong makita. Wala na tayong ma-recall o wala nang recorded sa history natin na nakagawa ng mga bagay gaya ng ginawa ng Panginoon. Pero bakit niya sinabi na pwede tayong makagawa ng higit sa ipinakita niya? But our Lord Jesus Christ, third name is, mga kapatid, kung tunay mo sasampalatayanan at pagkakatiwalaan ng kanyang mga salita, tunay na masasakop nito, masasaturate nito ang buhay mo. Walang imposible. Hindi ka bibigyan ng limit ng Panginoon para ma-experience mo ang kanyang kapangyarihan. Hindi nangyayari kasi, mga kapatid, napakaliit ng ating pananampalataya at hindi tayo makakitaan ng desire. Yung malalim na desire para i-consume or kainin yung ino-offer ng Panginoon. Yung katotohanan ng kanyang buhay. Dahil sinabi rin ng Panginoon, kung meron kayo na pananampalataya na kasing liit ng mustard seed or ng, ano ba sa Tagalog yung mustard? Mustasa, yeah. If you have faith as tiny, as little as the mustard seed, butil ng seed ng mustasa, sabi ng Panginoon, then you can say to this mountain, move, and it will move. So, sunod siya sa'yo, sabi ng Panginoon. But for now, alam natin, mga kapatid, ang ibig sabihin ng mountains. Alam natin, hindi ito yung literal na mountains. Or maybe, if you are really saturated with that faith, kung totoo lang nalulungan ka, buong-buo ang yung pananampalataya, maybe, it can be that. Yung totoong mountain. But we know, sa interpretation, na yung mountain na yun, o yung mga bundok na yun, ito yung malalaking imposible, mga pangyayari, problema sa buhay, na hindi mo kayang lagpasan on your own. But with the faith, it comes from God, that He gave to you, kayang-kaya yung lagpasan. Ito yung mga mountains na pinag-uusapan natin. So Jesus, mga kapatid, offered Himself. And He continued to offer Himself. You can experience Him and you can enjoy Him, tandaan mo, without limit. That is the truth. Hindi mo matatasahan ng Panginoon. Hindi mo pwedeng sabihin sa isip mo na mag-give up ka na, ayaw mo na. Siguro itong problema ko na ito, hindi na kaya ito ng Panginoon. Wala na itong pag-asa, hindi na ito kaya ng Diyos. No? No? Walang ganon. Walang problema na hindi kayang solusyonan ng Panginoon kung tunay kang lalapit sa Kanya.
magtitiwala, at mananampalataya. Makikipagsubukan siya. Come, lumapit ka. All of you who are weary, heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na bigat. Nababalisa, nabibigat ang lubha. Kaya ko kayong pagpahingahin. Yun ang pangako ng Panginoon. So Jesus offered Himself. Hindi lang niya in-offer ang kanyang sarili 2,000 years ago at the cross of Calvary. He continuously offers Himself. Kahit ngayon, wala kang interest, ayaw mong makinig, wala kang desire na malaman ang katotohanan, pero nakikita mong need, lumapit ka sa Kanya, Lord, you promised me, you have a promise na kung lalapit ang sino man sa iyo at hihingi ng karunungan, ay hindi mo pagdadamutan at tutulungan mo sila. Bibigyan mo sila na kawanawaan. Okay. So, mga kapatid, wala tayong ibang pupuntahan, kagaya ng sinabi ng awitin. Wala tayong ibang susundin pupuntahan. Our God, our Lord Jesus Christ, has the words of life. Where else can we go? Ino-offer ang kanyang salita. We are here to sit down and listen. Listen very carefully. Okay, mga kapatid. So, ililimit natin kasi napansin ko nung mga nakakaraang 3 weeks, 2 weeks, nag-overshoot tayo sa isang oras. So, 1 hour and sometimes 30 minutes, 20 minutes. Which is hindi yan nakasanayan natin. So, mahaba ang talakayan natin, pero malamang hindi po natin matatapos ito. Sapagkat ang ating pong verses ngayon ay merong 30 verses. Pero hindi natin matatapos to. Sasabihin ko na kaagad sa inyo. So, makikinig po tayo ng mabuti. Magkakaroon po ito ng karugtong sa mga susunod. Okay? John chapter 6 verses 41 to 71. Kapasahin lang muna natin mamaya. And then, isa-isa po itong lilinawin, bibigyan ng kalinawan, kapaliwanagan ng Panginoon sa atin. Okay, but before we read John chapter 6, verses 41 to 71, let us first have a recapitulation of what we have discussed last Sunday. Our October 28th message, Bread of Life, Series 1. Sabi dyan, eat as much as you want, but don't waste it. Okay. So ano po yung mga na-establish na truth patungkol po dito sa pinag-aralan natin last week? Importante po madakot natin yan, mga kapatid. Huwag po kayong mag-aalala, mga kapatid, kausapin ko muna po kayo. Huwag po kayong mag-aalala kung parang ang bagal nating makausay sa mga chapters o verses na pinag-aaralan po natin. Hindi po padamihan ng verses to at padamihan ng pag-aralan. Okay? Ang importante po, naiintindihan po ba natin lahat ng tinatalakay natin? So, maaring parang ang dating, mabagal po ang pag-aaral natin, hindi tayo umuusad ng magilisan, parang nagbababad tayo sa mga ilang verses. But then, pag iniwan po natin yung verse na yun, sigurado po, sana po, sigurado naiintindihan po natin yung mga verses na yun. Okay, so verses 32 to 33, mga kapatid, last Sunday, so Jesus has spoken the truth that the means of salvation or the means of eternal life comes only from God. Okay? He emphasized it
by saying that it did not come from Moses, which is our representation, man's representation, but it comes from God, comes from heaven. Okay? Mga kapatid, ang truth po na naka-establish doon is, tandaan natin, salvation, ang ating kaligtasan, eternal life, o ang buhay na walang hanggan, tandaan natin, comes only from God. Okay? Wala po tayong participation doon. Kaya nung pinagmamalaki ng mga Israelita, ang kanilang propeta na si Moses, pinagmamalaki sa harapan ni Jesus Christ, sabi nila, sa panahon ni Moses, nang ninuno namin si Moses, pinakain kami ng tinapay na galing langit. Anong sagot ni Jesus Christ? It is not Moses who gave you the bread from heaven. It is my Father in heaven. Gusto niyang sabihin doon, mga kapatid, hindi tao, hindi si Moses, hindi kayo, hindi tao ang nagpakain sa inyo at nagbigay sa inyo ng buhay. Hindi ito galing sa inyo. It came from heaven. And God, my Father, sabi ni Jesus Christ, gave it to you, not Moses. Kaya kung matatandaan nyo sa story of the Mount of Transfiguration, sa Mount Hermon, kung natatandaan nyo yung teaching, yung message na sa Mount Hermon, nung na-transfigure si Jesus Christ, nandun si James, si Peter, at si John. Okay? Tatlong alagad ang nandun. At nandun si Jesus Christ. Okay? Then suddenly, may dumating na dalawa sa Mount of Transfiguration. Sino silang dumating na dalawa? Elijah and Moses. O siyempre dahil nakita yun ni Pedro, medyo nataranta si Pedro. Nataranta siya. Okay? So, nandun si Moses, nandun si Elijah, dalawa sa pinagpipitagang propeta ng Israel. Nataranta si Pedro at sinabi niya, makabubuti siguro na ipaggawa ko kayo ng tigi-tigisan yung kubol. Isa kay Moses, isa kay Elijah, isa sa iyo, Panginoon, o isa sa iyo, Guro. It is as if Peter, ginagawa niyang equal ang level ni Moses, ni Elijah, at ni Jesus. Okay? Anong sabi ng Ama na nasa langit, na nakakaintindi ng lahat? Anong narinig natin sa Ama? Nagsasalita ko ng si Pedro, in-stop siya ng Ama. A voice over from heaven, while Peter is speaking, sabi, kahit buklatin yung mga Biblia, while Peter is speaking, hindi pa siya tapos sa kanyang pagsasalita, kinat siya ng voice over boses ng Ama at sinabi, this is my son. Ito ang anak ko. This is my son, in whom I am well pleased. Listen to him. Hindi sinabi ng Ama na, listen to Moses and Elijah. Pinigil niya si Pedro kasi nakikita niya kay Pedro na nilalagay sa parehong kalagayan ang Panginoong Jesucristo at yung dalawang popular na prophets. Now, pastor, hindi ba natin igagalang si Moses at Elijah? Walang sinasabi tayong ganyan. Pastor, hindi ba natin igagalang si Mary, na nanay ni Jesus of flesh? Wala po tayong sinasabing ganyan. They are blessed.
Pinagpala silang lahat ng Panginoon dahil ginamit sila sa napakainaw na pagkagamit. Grandiose ministry na hindi natin kayang pantayan. Hindi natin kayang pantayan si Moses. Napakaganda ng ministry niya, napakalawak, napakalaki. Hindi natin kayang pantayan si Elijah. Hindi natin kayang pantayan si Mary sa grandiosity ng kanilang ministry. They are really blessed. And we respect them, but not to the point of making them equal to the Son of God. Yun ang gustong paratingin ng Diyos Ama when He said, "This is my Son, in whom I am well pleased. Listen to Him." Kanina tayo makikinig? Kay Jesus. Kung ano ang sinabi ni Jesus. Okay? Kaya alam ni Jesus Christ yun. Alam niya at nakikita niya yung nandun sa isipan at sa puso ng mga kausap niyang mga, sabi dito, disciples. Sabi niya, nung sinasabi ni Nana Ray ng mga disciples, ang aming ninunong si Moses, nung pinagmamalaki nila yon, sabi ni Jesus Christ, it is not Moses. It is not Moses. I tell you the truth, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. Kaya, Soli Deo Gloria. Okay? To God alone are all the glory. Yes, may reward si Moses. Alam natin yun. May pangakong reward para kay Moses, para kay Elijah, para kay Mary, para sa lahat ng sumusunod sa Panginoon. May pangako ang Lord na reward pag nandun tayo. But the glory, mga kapatid, na para sa Panginoon ay para sa Kanya lamang at kailangan maipaunawa sa atin yun ng ating Diyos kung papaano pinapaunawa ng ating Panginoon ito sa Kanyang mga kausap ng Kanyang kapanahunan. Okay? Yan ang established truth number 1 natin. Salvation, eternal life, comes only from God through the giving of the bread of life. Okay? Yung manna, yung tinapay, tinatawag nating manna, bread from heaven, na pinagmamalaki ng mga Israelita, ng mga Jew, nung panahon nila, mga kapatid, yung manna, kinain nila ito sa loob ng how many years sa desert? 40 years sa desert. Continuously, araw-araw, kailangan bumagsak ng mana. Okay? Araw-araw, kailangan nilang mamulot at mag-ipon kung ano ang kailangan nila sa araw na yon. Kung anong kailangan na sa araw na yon. Okay? Kailangan nilang gawin ito ng paulit-ulit. Why? Because mana, sa panahon ni Moses, the bread coming from heaven is only temporal nourishment of your temporal, physical flesh. Okay? Temporary ang mana. Ngayon, pinuproclaim ni Jesus Christ ang tunay na tinapay ng buhay na kakainin mo lang o ibibigay lang niya galing sa langit ng ilang beses lang? Isang beses lang. Sabi niya, pag kinain mo to, at pag ininom mo ang dugo na ito, hindi ka na kailan pa man magugutom. It will nourish you and up to eternity. Pag ininom mo yung dugo na yon, hindi ka na kailanman mauuhaw. Okay? Napakalaking difference
ng mana sa bread of life. But the manna that nourished them for 40 years is a typology, kamukha ng katotohanang darating sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, ang tinapay ng buhay na mula sa langit na magbibigay sa kanila ng eternal nourishment. Okay, and then in 34 to 37, Jesus goes on to say that God the Father initiates the coming to Him of anyone whom the Father will to give to Him. That is why, my dear brethren, in verse 37, sabi diyan sa verse 37, meron ka bang verse 37? Ayan. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive away. Okay? Anong na-establish na truth dyan sa pagbabasa natin? Truth number 2, relationship with Jesus Christ can only be obtained by those people whom God, the Father, will to give to Jesus. Now, sabi niya, Pastor, isang verse yan. O mamaya. Kasi nire-recap natin yung ating mga springboard para gamitin natin sa pag-establish ng pagpapaliwanag, further explanation sa mga susunod nating pagtalakay. So, itong verse 37 is only a prelude or a springboard sa pag-develop natin, pagpupumpirma ng katotohanan na ibibigay sa atin ng mga susunod na mga bersikulo at mga pag-aaral. Okay? Relationship with Jesus Christ can only be obtained by those people whom God, the Father, will to give to Jesus. Okay? And then establish truth number 3. Those whom the Father willed to come to Jesus will never be put to shame. Okay? Lahat ng niloob ng Ama na ilapit o ibigay kay Jesucristo, listen very carefully. Lahat ng niloob ng Ama na ibigay kay Jesucristo ay lalapit niya kay Jesucristo. At lahat sila, walang sino mang mapapahiya. They will never be put to shame. Okay? Walang sino mang lalapit kay Kristo na niloob ng Ama ay mapapahiya. Silang lahat ay paglilingkuran at ililigtas ng Panginoong Jesucristo. Pastor, paglilingkuran. Yes, mga kapatid. Yes. Ang unang pagpunta ng Panginoong Jesucristo dito, the first coming of Jesus Christ, mga kapatid, hindi natin siya sinerve. Okay? Hindi tayo ang nag-serve sa ating Panginoon sa una niyang pagparito. Siya ang nagsilbi sa atin. Yan ang katotohanan. Siya ang naglingkod sa atin sa una niyang pagparito. 2,000 years ago. Siya ang nagbigay at ibinigay niya ang lahat. Hindi siya nagtira. Maaksay ang pagbibigay. Walang tira sa sarili. Ibinigay lahat. Maaksaya pero walang nasayang. Okay? Lahat ng niloob ng Ama na ilapit kay Jesucristo, wala ni isa man doon ang mapapahiya. Lahat ng yon ay mga liligtas nga. Yan ang sinabi. And then in verse 38 to 40, Jesus explained His mission
and His purpose in life. Bakit siya nabuhay? Sundan natin mga kapatid. Pinaliwanag niya ang kanyang purpose o layunin, pinaliwanag niya ang kanyang mission. Number 1 truth. Sa verse 38 to 40. Yan. Anong mission ng Panginoon? To do God the Father's will and not His own will. Okay? Hindi pumunta dito si Jesus Christ para mag-tour, mag-picnic, mag-lamerda, mag-mall, o gumawa ng mga bagay na patungkol sa kanyang sarili. Hindi ganon. Dumating ang Panginoon Jesucristo not to do His will, but to do solely the Father's will. Hindi siya nag-decide ng sa Kanya. Hindi siya nag-isip na bakit parang hindi pwedeng mangyari ang gusto ko? Bakit parang wala yata akong kalayaan? Hindi siya nag-decide ng gano'n. Isang mission niya. To do the will of the Father. At nakita natin yung sa buhay ng Panginoong Jesucristo. Ginawa lang niya kung ano ang kalooban ng kanyang Ama. Yun ang una. And then, in verse 39, anong ginawa niya? To take care of everyone whom God has given Him. Sabi ng Diyos Ama, eto sila. Binibigay ko sa iyo. Alagaan mo sila. Okay? May ibinigay ang Ama. Ito yung mga taong niloob ng Ama na lumapit kay Jesucristo at sinabi ng Ama, binigay ko sila sa iyo, alagaan mo sila. To take care of everyone whom God has given to Him, to secure everyone's salvation and to lose none of them. Sinabi ba yon ni Jesucristo? Sinabi po yan mga kapatid. Dito sa verse 39, and this is the will of Him who sent me, that I shall lose none. Although paaksaya ang pagbibigay ng Panginoon sa kanyang buhay, mga kapatid, tandaan natin, yung kanyang pag-aaksaya ay hindi nasayang. Bakit? Walang tumapon. Lahat ng pinagkaloob ng Ama sa kanya, ni isa man doon, walang napahamak at walang mapapahamak. I shall lose none. And then, to raise everyone up at the last day. Okay. Lahat sila ay ititinding sa huling araw. And then, in verse 40, to give eternal life to everyone who looks and believes in Him. Yeah. Ayan. To give eternal life to everyone who looks and believes in Him. Mga kapatid, nililinaw ng ating Panginoon ang bawat hinirang, bawat pinili ng Panginoon na dalhin kay Jesucristo, anong gagawin nila? Lahat ng mga taong hinirang ng Diyos na dalhin kay Jesucristo, anong gagawin ng mga tao na yon? May isang gagawin ng lahat ng yon, to look and believe. Okay? Hindi sinabi ng Lord na mamimili ako ng mga tao, dadalhin ko kay Jesucristo at bahala na sila. Gawin na nila kung anong gawin gusto nilang gawin sa buhay. Basta ako bilang Ama sa langit, basta ibibigay ko lang sila lahat kay Jesucristo at bahala na sila. Magtampisan lang sila sa kasalanan ng bahala na sila. No? Hindi gano'n lang sinabi. Anong paggagawin ng mga taong hinirang ng Diyos at dinala sa Panginoon Jesucristo? Meron silang iisang gagawin.
Meron silang identity. Anong gagawin nila? To look and believe in the Son of God. Believe in Jesus Christ as their Lord and Savior. Okay. Hindi magtampisaw sa buhay. Hindi maging makasalanan. Hindi maglugmok sa anumang karumihan. Okay. And then, bubuklatin natin ang ating pong pag-aaralan ngayon. John chapter 6, verses 41 to 71. And we will read. We will read first. You have your Bible. Nakasulat din naman dito mga kapatid. John chapter 6, verses 41 to 71. At this, the Jews there began to grumble about him because he said, I am the bread that came down from heaven. They said, is this not Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? How can he now say, I came down from heaven? Kilala na si Yesu Cristo? Karpintero si Jesus Christ. Okay? Lumabas siya para mag-ministry. Nasa edad na 30. Matured na siya. Listen very carefully. Kilala na si Jesus? Offended sila sa sinabi ni Jesus, I am the bread of life that came down from heaven. Offended sila. Bakit? Karpintero si Jesus Christ. Baka si Jesus Christ, ang karpintero na inutusan nila na kumpunihin mo nga yung yung aking kisame sa bahay. Igawa mo nga ako ng table ko, coffee table. Igawa mo nga ako ng isang furniture na upuan ng sala namin. Baka si Jesus, ang minsan ay nag-deliver sa kanila ng furniture na gusto nilang makuha. So they knew who Jesus is. Kilala na si Jesus Christ. Hindi ba yan yung anak ni Joseph? Yung anak ni Mary? Hindi ba yan yung anak ng karpintero? Hindi ba yung karpintero? So offended sila doon sa pagsasalita ni Jesus Christ. Jesus Christ is starting to proclaim here who He is. Pinuproklama niya kung sino siya. The Son of God, the bread of life, the giver of eternal life. And because they knew who Jesus is, they were offended. Hindi sila makapaniwala. Sino itong nagsasabi? Utusan lang namin dati. Ba't nagsasalita ngayon na anak siya ng Diyos? And then 43, stop grumbling among yourselves. Jesus answered, no one can come to me unless the Father who sent me draws them. And I will raise them up at the last day. Walang makakaparito sa akin. Jesus Christ is speaking here, is talking here. Mga kapatid, dahil nakikita niya, ayaw maniwala ng crowd. Okay? Kaya sinasabi ni Jesus Christ, ang katotohanan, ay talagang hindi kayo maniniwala. Talagang ganyan ang sasabihin niyo sa akin. Talagang hindi dadako ang inyong kaisipan ng mga katotohanan patungkol sa akin. Bakit? Because no one can come to me. Walang sino mang makakalapit sa akin maliban unless the Father who sent me draws them to me. Okay? I know your heart. Kagaya ng sinabi ng Panginoon doon sa Solomon's temple, nung nakikipag-usap siya, kilala niya ang isipan at ang puso ng mga tao. Nung sinabi niya, talagang hindi kayo maniniwala sa akin. Hindi niyo paniniwalaan, gumawa man ako ng mga milagro. Hindi kayo naniniwala dahil kayo hindi ko mga tupad.
Hindi nyo paniniwalaan ang sinabi ko dahil hindi ko kayo mga tupa. Ang aking mga tupa, pupunta tayo doon sa mga susunod, ang aking mga tupa ay my sheep will hear my voice. I know each one of them. I call each one of them by name. And they will follow me. You do not understand. You do not believe because, sabi ng Panginoon directly, because you are not my sheep. Because my sheep, all of them, everyone whom the Father will to come to me, will listen to me. They will hear my voice. I know them. I call them by name, and they will follow me. Hindi si Pastor Bray nagsabi noon, ang Panginoong Hesukristo. Siya mismo ang nagsabi, no one come to me, no one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day. Okay? And in 45, it is written in the prophets, they will all be taught by God. Everyone who has heard the Father and learned from Him comes to me. Okay, anong truth na to? Anong sinasabi ng truth na to? Mga kapatid, inaral natin, lahat ay makakarinig. Because it is the promise. Sabi doon, and the gospel of the kingdom will be what? Preached in all the world as a witness. Okay? Inaral natin na sasabihin ng Diyos ang kanyang kalooban. Okay? Bilang witness na sinabi nga niya ang kanyang kalooban. Hindi babalik ang salita ng Diyos sa Kanya na hindi nito ginagawa ang kanyang purpose. My words will not return to me empty. Kaya sasabihin niya ang kanyang purpose, ang kanyang naisip, at maririnig ito ng lahat. Okay? Ang sinong maniwala will not be condemned, sabi ni Jesus Christ. Chapter 3. Verse 18, ang sino mang hindi maniniwala is condemned already because they did not believe in the Son of God. Ang sabi doon, condemned already. Ano ibig sabihin, mga kapatid? Sisimulan natin sa una. Nung mapalayo sa piling ng Diyos, ang unang ating representante, sino siya? The first Adam. Napalayo ba siya? Napalayo si Adam, yung first Adam. Nung napalayo ang una nating representante, anong naging resulta nito? Lahat na tayo ay, condemned. Makasalanan. Iisa tayo ng pupuntahan dahil sa representante natin. Romans chapter 5, doon pinaliwanag ito sa Romans chapter 5. By means of the first Adam, every one of us sinned, and every one of us died. Lahat tayo papunta doon sa kapahamakan dahil sa unang Adam. Okay? So, binigay ang salita ng Panginoon. Ang sino man maniniwala, sila yung sinasabi sa verse 44, ay lalapit kay Jesus Christ. At ang sino mong lumapit kay Jesus Christ, walang ipapahiya ang Panginoon. Lahat sila ipagsasama ng Panginoon sa kaharian. Ang hindi naniniwala, listen very carefully, nananatili silang condemn. Dati na ba silang condemn? Yes. Okay?
Kaya sinabi ng John chapter 3 verse 18, to those who do not believe, they are already condemned. Bakit? Dahil dati na nila yung kalagayan. Sino yung hindi mo na makakondem? Yung mga taong mananampalataya. Sino yung mga tao na ito? Yun yung sinasabi sa verse 44. Walang makakalapit sa akin maliban na loobin ng Ama na lumapit sila sa akin. Okay. Everyone will hear the message. Pinag-aralan natin na mayroong outward calling, natatandaan niyo? At inward calling. Okay? Everyone will hear. Kagaya ng mga pinag-uusapan dito. Listen very carefully. Kagaya ng mga pinag-uusapan dito. Lahat sila, naririnig nila ang sinasabi ni Jesus Christ. Okay? Pero mamaya, makikita natin na merong aayaw, i-reject, at tatalikod kay Jesus Christ. Iiwanan siya. Pero mamaya, makikita rin natin na merong maiiwan, maniniwala, at mag-a-agree sa kung ano yung sinasabi ni Jesus Christ. Okay? He proclaimed who He is. He demanded faith, trust, believe in who He claimed He is. Dinidemand niya. Maniwala kayo sa akin, kainin niyo ito. Hindi yun magugustuhan ng lahat. Merong magkakagusto at merong hindi. When everyone hears the word, parang sa atin ngayon, kahit na ito'y naririnig ng lahat, mga kapatid, merong magkakagusto at merong hindi magkakagusto ng mensahe. Okay? Merong maniniwala at merong hindi maniniwala sa mensahe. Hindi lahat pare-pareho. Kaya sinabi dito ng Panginoon, sasabihin ko, but those whom God the Father will to come to Jesus, they will be the one who will hear the inward calling. Maririnig nila. Tatanggapin nila at susunod sila sa sinasabi nito. Okay? And then, 46. No one has seen the Father except the one who is from God. Only He has seen the Father. Okay? Kaya siya lang ang daan. Siya lang ang katotohanan. Siya lang ang buhay. Walang makakarating doon maliban kung ipagsasama niya. Sapagkat walang nakakaalam papunta doon. Walang nakakakilala sa Ama. Walang sino mang makapagtuturo noon. Kaya sinabi niya sa John 14:6, walang nakakita. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Because no one has seen the Father except the Son. The one in fellowship with the Father. The one who is from God. Only He has seen the Father. 47. Very truly I tell you, the one who believes has eternal life. Ito'y identity, pare-parehong identity ng mga tunay na sumasamba sa Panginoon. Ito'y identity ng mga taong tinawag ng Panginoon at dinala papunta sa Panginoon Jesucristo. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness, yet they died. 50. But here is the bread that comes down from heaven, which anyone may eat and not die. Ayan yung sinabi natin kanina. Yung mana, anong sinustain ng mana? Sa panahon ni Moses, anong sinustain ng mana? Physical
temporal body. Kailangan lang paulit-ulit na kainin para manatili silang buhay. But now Jesus is offering another bread. Meron siyang ino-offer na isang klase ng tinapay na hindi mo pa ulit-ulitin kainin. Minsan mo kakainin, pero magbibigay sa iyo ng everlasting nourishment. Magiging malusog ang iyong kaluluwa hanggang sa buhay na walang hanggan. I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give to the life, which I will give for the life of the world. My flesh. Then the Jews began to argue sharply among themselves. Mga kapatid, the Jews began to argue sharply among themselves. How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, very truly I tell you, unless you eat my flesh, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Okay, here is Jesus demanding to accept him as who he claimed he is. Okay, after Jesus Christ proclaimed all about himself, I am the Son of God. I am the bread of life. I am the means for you to have eternal life. Ako ito. And then, nung pinuproclaim ni Jesus Christ, hindi pa masyadong naunawahan ng kanyang mga kausap. And then, Jesus goes on to say, to demand the crowd that unless you eat this flesh, maliban na kainin niyo yung laman ko at inumin niyo yung dugo ko, wala kayong buhay. Hindi kayo magkakaroon ng buhay. Well, anong nangyari, mga kapatid? Isa-isang aalis ang mga tao dahil hindi nila maiintindihan ang pangungusap ng ating Panginoon. Isa-isa silang titipas at tatalikod dahil hindi na nila maiintindihan ang kanyang sinasabi. The Judaism, mga kapatid, they forbade or pinagbabawal nila ang pagkain ng raw meat at pag-inom ng maruming dugo. It is like cannibalism. Ang narinig nila kay Jesus Christ ay parang inuutusan silang maging cannibals. Malibang kainin nyo ang laman ko at inumin. Kasi direktang sinasabi ni Jesus Christ. Maliban na kainin nyo ang aking laman at inumin ang aking dugo, wala kayong masusumpungang buhay. Jesus demanded everyone who is hearing him, kailangan yung kainin ang aking laman at inumin ang aking dugo. Kung hindi nyo gagawin yan, wala kayong masusumpungang buhay. Pagpatuloy natin. The Jews began to argue, shouting among themselves, paano natin gagawin yan? How can this man give us his flesh to eat? Jesus said to them, very truly, I tell you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. 54, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up at the last day. Mga kapatid, tandaan nyo, merong iisang identity ang mga hinirang ng Diyos.
Ano ang identity nila na sinasabi natin kanina? They look to no one, they focus on no one. Ang kanilang buong pananampalataya, pagtitiwala, pag-asa, ay kung magiging kaisa nila ang Panginoong Hesukristo. They will not rely on anything. Wala silang pupuntahan ano paman, wala silang gagawin ano paman, kundi ang mag-rely sa kung ano ang inihahain pag-asa ng Panginoon. Nag-iisang pag-asa. Ano yun? Ang kanyang buhay, ang kanyang laman, at ang kanyang dugo na ihahain sa krus ng Kalbaryo bilang sakripisyo para mabayaran at mahugasan ang buong kasalanan ng sanlibutan. Yun ang nag-iisang identity o pagkakakilanlan ng mga hinirang ng Diyos. If you see yourself not eating His flesh, or focusing on that sacrifice, not looking and believing solely on that sacrifice, if you will not consume it entirely within yourself, yung walang ibang pag-asa, kundi ang i-consume mo kung anong inihain niya, His flesh and His blood, if you cannot see yourself focusing on that alone, on that flesh and blood, at nakikita mong sarili mo na kumukuha ko pa o naghahanap ko pa ng ibang paraan maliban sa maaksayang paghahain ng Panginoon ng kanyang buhay, ng kanyang laman, at ng kanyang dugo. Kung meron ka pang tinitingnang iba, mga kapatid, you have no life in you. Yan ang ibig niya sabihin. Kailangan yung kainin to. Consume it entirely. Tanggapin niyo ng buong buo unless you accept my sacrifice entirely. What I did for you, unless it is in the pedestal of everything in you. Kapatid, walang buhay na nasa iyo. Ang buhay mo at ang pag-asa mo ay nakasalalay lamang if you really consume that sacrifice, that flesh and blood. Kung kapos ang paniniwala mo doon, kung kapos ang pagtanggap mo doon, kung meron ka pang ibang paraan maliban doon, kung may pinagmamalaki ang ginagawa mo maliban doon sa inihain ng Panginoon, if it is not the entirety of your faith, if it is not everything in your faith, mga kapatid, you miss the point. What Jesus Christ is teaching us, mga kapatid, is He is demanding us to believe that it is the only means. I am the way. I am the truth. I am the life. Nothing else. Wala ka nang lilingunin pa. Wala ka nang, hindi mo na ibabaling pa yung pansin sa kung ano man. I am the only one. The bread of life that came down from heaven. Consume me. That is what you need. All you need. Consume it entirely. Ang problema natin, mga kapatid, is because gusto nating sumakay doon sa glory
na tanging sa Panginoon lamang, gusto nating mababanggit ang ating pangalan o ang ating mga ginagawa. Gusto nating sumakay sa isang bagay na tanging ang Panginoon lang ang makakagawa. We devise many things in our mind. We suggest many things in our mind. We make plans and other purposes. Marami tayong gustong idugtong, ikabit, isakay sa nag-iisang kailangan nating i-consume. Ano lang yung kakainin natin? Ano lang yung i-consume natin? Only the bread of life. His flesh and His blood. His blood, sabi ng pinag-aaralan natin, whoever eats my flesh and drinks my blood remains, anong verse na tayo dito? 54. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. For 55, for my flesh is real food, and my blood is real drink. 56, whoever eats my flesh and drinks my blood remains in me, and I in him. Ano ibig sabihin nito mga kapatid? That is our only goal, our only purpose, to look upon that sacrifice. Hindi tayo titingin sa anuman, but to focus on that sacrifice, on that alone, that He offers Himself. He offers the redemption, the salvation, the fulfillment, the payment of everything, of every sin, by that virtue alone, by that sacrifice alone, mga kapatid. Kailangan paniwalaan natin. Yun lang ang kailangan natin. When He said, I have offered, I have finished the work, kailangan maniwala tayo ng buong-buo at hindi na tayo maghahanap ng iba pa. Kailangan ituon natin ang ating pansin doon lang. Just as the living Father sent me, 57, verse 57, and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. Is one of the identity of the elect of God. Mga kapatid, continuously having that knowledge and having that fellowship, relationship with Jesus. Not looking with any other relationships na ino-offer ang mundo. Isang relationship lang. You must be united with Jesus Christ. Nothing else matters, mga kapatid. Walang ibang offering na may bibigay ang sanlibutan na magdadala sa iyo sa kaluwalhatian, sama, kundi ang iyong relationship. Remaining in that relationship with Jesus Christ. And verse 48, tatapusin lang muna natin verse 58 to 59. 58, this is the bread that came down from heaven. Your forefathers ate manna and died. But he who feeds on this bread will live forever. 59. He said this while teaching in the synagogue in Capernaum. Hindi pa natin may pagpapatuloy yung iba. Mga kapatid, ang ating Panginoon, pinroklama kung sino siya. I am the Son of God, He said. Sa mga previous studies natin, previous Sundays, pinroklama niya ang sarili. I am the Son of God. I am the bread
that came down from heaven, the bread of life. I am the means of your salvation. I am the means of your redemption. Sinabi ito ng Diyos. Sinabi ito ng ating Panginoon. And then, He followed it up by demanding to us our total belief, total allegiance, total trust, total confidence, total faith to His proclamation of who He is. No more and no less. He proclaimed and He demanded us to look upon it, to believe, not looking upon anything else. What our Lord Jesus Christ is looking, mga kapatid, ang tinitignan niya sa atin ay isang pananampalataya na hindi nag-a-adulteryo, hindi tumitingin o nangangalunya sa iba pang paniniwala. Ang gusto ng ating Panginoon ay full loyalty. He is demanding full allegiance to our relationship with Him. Tinatanggap natin na siya lang talaga ang nag-iisang paraan. The only means for our salvation. Unless we eat His flesh, unless we drink His blood, unless we consume that sacrifice, unless we believe it entirely, na yun lang ang tangi nating pag-asa, unless mangyari sa atin yung mga kapatid, we have no life in us. It is easy for us. We are prone, mga kapatid. As humans, we are prone to wonder, to look for something else. Parang nag-iisip pa tayo na meron pang iba, na meron pa tayong hinihintay, na meron pang ibang paraan. But no. Mga kapatid, for us to have that life that Jesus Christ is offering, we must understand, believe, and consume, believe, have faith, and consume the sacrifice He offered. He already gave to us. Yan lang ang ating pag-asa, mga kapatid. Yung ilang pag-aaral, tatalakayin natin sa mga susunod. Verses 60 to 71. We still have 12 verses. So, let that truth linger, and we will use that as confirmation, springboard sa mga susunod pa natin pag-aaral. For now, let us praise God. Papurihan po natin siya pasalamat. Salamat po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila,